Guys, dito tayo madalas dumaan sa Regalado. Hello, hello, hello. Magandang umaga guys. Ngayon, di tayo natuloy sa biyahe natin pa Bataan. May emergency na nangyari guys. So ngayon, babiyahe na lang tayo ng Bulacan guys. Baka yung Gabaldon ride na lang ang ituloy natin after Christmas. Pero this Sunday, today, di tayo natuloy. Namatayan kasi kami guys. Tita ko guys, di na tayo tumuloy sa biyahe natin. Mic check guys. Ito guys, yung mic na nabili natin. Okay ba? Ano to, wireless mic to ng DJI. Di ko alam kung anong model eh. Excited kasi ako eh. Sabi ko pwede na yan. Ayoko na nga ipa-demo ng ng stop nila. Yan guys, ito bandang mahangin dito guys eh. Pag nagbablog ako, gamit yung GoPro, wala yung mic. Ano dito, malakas yung noise dito. Ng hangin. Tapos yung sasakyan guys, rinig yung hawi ng hangin. Yan o, lakas ng hangin dito lagi. Kaya napapansin nyo guys, pagdating dito, may cut yung video ko. Kinakat ko siya kasi ang ingay eh. Naaasar din ako eh. Kaya pag traffic guys, na walang galawan, malinaw yung boses ko dun sa GoPro. Sinusulit ko na dun magsalita. Tapos swerte yan lang pag walang kasakyan na kasabay na hindi malakas yung tambutso na nasakyan nila. Sobrang ingay dito guys sa GoPro natin. Kahit may wind slayer siya, may foam guys, hindi pa rin labanan ng ang lalabanan ng ingay ng hangin sa sasakyan. So, eto guys, yun lang din. Testingin natin tong mic. Kahapon di ko rin siya na-testing sa rides dahil nag-commit lang ako pa SM North EDSA dun sa DJI doon. Kaya eto, ewan ko kung maganda yung kakalabasan ng audio na to, good quality ba. Shoutout kay Idol Shera Moto. Ayan, Shera Moto. Ang sabi kasi niya, ang gamit niya sa Action 4 niya ata is Boya brand. Boya brand na may wire guys. Tapos may adapter. Naghanap ako dun sa Cubao, sa may tindahan ng mga gadgets doon. Meron naman Boya brand. Kaso may lapel guys, 1/4 kasama yung lapel. Tapos wala pa siyang adapter. Tatawag na connector para Type-C. Para sa Type-C guys, wala siyang ganon. Buti na lang pumunta tayo ng North EDSA. Ang request ni Papa Vlog yan, Papa Vlog, mag DJI mic na lang daw ako, sulit yon. Saka all around din niya ginagamit guys ni Papa Vlog, unboxing, kung ano-ano pa, pang interview yan. Kaya DJI ang natin, ang second choice natin. Kasi humingi ako ng nang may sasuggest nyo o may re-recommenda nyo na mic para sa Action 4 natin. Sabi rin ng utol ko, DJI. Yan. Itong DJI na gamit natin na mic. Quality ito guys. Saka matibay daw to. Matibay daw to guys. Tingnan natin kung tatagal sa atin. Tatagal naman to guys. Wag lang iuhulog no. Wag lang mababasa. Paghahandaan na natin guys siguro after Christmas.
Sa Nueva Ecija. Yan, sa Nueva Ecija guys. O kaya Dinggalan. Yun, nandito tayo ngayon sa C5 guys. Ito, puro lubak dito eh. Ayan o. Puro lubak, tapos bako-bako. Kasi daanan din to guys ng mga truck. Kaya noon na guys, nung di pa tayo naka-giorno, naka-pasyo pa tayo, ramdam na ramdam ko dito yung yung tagtag ng front shock na yun guys. Para kang gina-jackhammer. Para kang gina-jackhammer ng na yun, motor na yun. Kaya napabili tayo ng dun guys eh. Napa-upgrade tayo ng BND front shock. Tapos YSSK Euro na rear. Para mawala yung tagtag. Pero ganun pa rin guys eh. Ganun pa rin. Saka yung handling niya guys, parang nakaangat yung unahan. Yan, nakaangat yung unahan guys. Sabi nila normal lang daw yun kasi yung gas tank ng Pasio is nasa likod, nasa compartment. Kung pag-uusapan ay comfy, Giorno pinaka nagustuhan ko guys. Sa mga na-experience yung motor guys kapag try naman tayo ng Honda Click, yan, di ko rin siya gusto yung riding position niya. Itong sa Giorno guys, pantay siya, sakto sa balikat natin. Kahit tayo, may kalatangkaran ng onte. 5'8 tayo guys eh. Sakto sa natin, comfy. Di nananakit yung ko, yung braso ko, saka yung katawan ko. Braso, katawan, magkadugtong naman yun. Di nananakit yung natin guys, katawan natin. Saka yung likod, kahit may back ride tayo. Kaya sa stock ng Giorno, pwedeng masabi ko na stock is good guys. Pwede na yon, comfy na siya. Kaya lang naman tayo nagpalit ng shock guys para sa content. Para may ma-content tayo sa vlog natin. Yun nga yung content natin guys eh. Rides, tapos accessories. Okay ang ay, bawal na pala. Di na pala magmumura guys kasi rinig na sa mic. Sorry. Hindi na tayo magmura. Rinig na sa mic natin. Nakakaya na chill ride na lang tayo dito. Kaya ako muna nang pindutin yung camera guys. Baka mabulaga tayo sa lubak eh. Dun muna natin i-cut yung video. Sa banda doon, medyo maganda ang daan doon guys eh. Ayan. Ayan, nandito na tayo guys sa Commonwealth. Commonwealth. May NCAP pa ba guys? Feeling ko parang wala na eh, no? Ang dami kasi dito na di na sumusunod sa motorcycle lane. Tulad natin. Ayan nila parang di na sumusunod sa motorcycle lane guys. Feeling ko wala na atang NCAP dito, maluwag na. May nahulog na labada dun guys sayang yun Nahulog ng labada Kita kaya sa video yun guys. Yan yung mga patok na jeep dito. Kaya di mo masisisi yung mga riders guys na hindi sumusunod sa motorcycle lane. Paano ka naman susunod dito? Tingnan naman yung driving skills si tatay. Kaya naman kala mo na sa Tokyo Drift Parang hindi na rin sila sumusunod sa speed limit dito guys. Alam ko dito guys 60. Tayo 64. Huli ba ito guys 64? Hindi yan. Yan 60. Sunod tayo guys sa batas, trapiko. Tayo maging kamote. Iisa lang ang buhay natin guys, magiging kamote ka pa. Ayan, tulad yan Diba?
Yun naman ang mga ano dito guys, ang mga jeep. Sobrang delikado, di ba? Oh. Saka yung ano natin dito, yung motorcycle lane, hindi naman. Ano ba yan? Oh, di ba? Tangin ang taas ng lubak, oh. Napamura na naman tayo, ah. Ako na nga magmura, guys, eh. Bagong buhay na tayo. Ayan, guys. Nakita nyo na ang buhay Commonwealth, guys. Kung may ibang daan nga lang, guys, hindi ako dadaan dito, eh. Huwag na tayo sumunod. Paano ka susunod, guys? Ayan, oh. Sunod ka ba sa ano? Puta na, may video tayo. Lalaban natin yan. Hindi ko titingnan sa portal, guys, kung ano, eh. Kung may violation na tayo. Hindi ko tinitingnan at nakakot ako, guys. Feeling ko meron, eh. Yan, guys, sa ano? Sa C5. Hindi naman yung ano, red na, ano, talagang red, naka-steady. Tapos sa ano ka, diretso ka. Kamote yun. Sa atin na ano tayo, guys, sa timingan tayo sa gitna. Wala bang huli yung ganun? Baka mamaya pagtripan tayo, eh, no? Ang ano din nga pala, guys, nakita nyo naman itong post na to, pakita ko sa screen. Yan. Yan, sa screen. Kita naman sa screen, guys. Kinalawang yung journal niya, yung gas tank. Start pa lang tayo mag-vlog. Na nag-i-start pa lang tayo mag-vlog, guys. Madalas ko sinasabi ito, guys. Wag din nyo na kailangan takpan yan. Diba? Panoorin nyo ano natin, guys. Yung breakfast ride natin. Ito, papakita ko sa screen. Tapos yung ano natin, yung 5K Odo. 7 months yan. 7 months, puro kalawang na. Yung title. Ayan. Pakita ko sa screen, guys. Ayan. Pinaliwanag ko dyan kung bakit hindi na kailangan takpan, guys. Pero ang mas magandang paliwanag ko ata yung nasa breakfast ride, eh. Ayan nga, guys. Ba't kasi kailangan takpan, no? Para daw di kalawangin. Puta na. Ito talaga, nakakaano talaga, makabenta lang yung mga ano dyan sa Facebook, no? Makabenta lang. Wala naman siyang data or patunay na after 6 months, ano mangyayari sa unit niya. Sabi niya, di kakalawangin, ganon. Ano nangyari doon? Ba't naman kinalawang, di ba? Magandang gawin dyan. Ulitin ko na naman, guys. Ang magandang gawin dyan, after mailusong sa ulan o sa ano, mabasahan ng tubig ulan, sa baha yan, bugahan nyo lang, guys. Ang dami naman ng ano dyan, nagbubuga ng ano, eh, yung tig 5 piso. Bugahan nyo lang lagi, kahit walang sabon yun, kahit yung ilalim lang, wag na yung kaha. Yung kaha, panlabas lang yan, mas maganda yung panloob. Bugahan nyo lang lagi. Kaya magtitiwala sa mga ano, tatakpan ng ano, iba pa nga naka-carbon pa, eh, no? Guys, kahit takpan nyo yan, magkakadumi yan. Wala. Kahit takpan nyo yan, guys, magkakadumi yan. Ayan, guys, medyo na ano tayo sa ano. Hinahanap na kasi namin yung Starbucks. Sabi, meron dito, eh. Kahit takpan nyo yan, guys, magkakadumi yan, sigurado. Kahit sa click, guys. Ito na. Ako yung ano, buhay na patunay. Yan. Sa utol natin, may Honda Click 125 yun. Di ba ang Honda Click 125 ay nakatakip, di ba? Yung pagbukas namin, bulok na. Hindi naman siya, no, kinakain ng kalawang. May mga, ano lang, sobrang dumi, puro buhangin, guys. Yun, guys, nakatakip pa yun, ha. Sa Jorro, tatakpan nyo para daw, ano, hindi kalawangin o di madumihan yung, ano, yung ilalim. Kalokohan yun, guys, sabi ko sa inyo. Moisture ang sisira dyan pag tinakpan nyo yan. Yan, guys, dito tayo madalas dumaan sa Regalado. Pat ng 01 Moto, ayun, 01 Moto. Kakanan tayo dito. Palagro. Ayan, para mas mabilis yung biyahe natin. Ayan. Dito tayo madalas nadaan. Ako, papanood nyo naman sa vlog natin. Bulacan.
So, inulit lang natin guys. Ang content talaga na ito para sa mic natin. Ma-testing. Sa mga bago pa lang nyo sa Giorno, kung may mga katanungan kayo sa unit nyo guys, pwede nyo akong i-message. Yan. Kasi yan, na-experience ko guys. Kung ano yung experience ko sa Giorno. Kaya may nagbabalak bumili ng Giorno. Itong Giorno natin guys, 10 months na to guys. Maraw umulan. Araw, pang daily ko to guys. Trabaho natin. 10 months, ano ba ang naging issue? Wala pang issue guys. Ang Giorno natin. Ang pinaka-issue lang nito guys, magastos sa accessories, sa pyesa. Pero kung wala ka naman pake, kung stock is good ka, maganda naman ang Giorno, stock is good. Ayan, di natin kilala yun, pero tinanganguan natin. Malay mo ka, Giorno crew natin, di ba? At Giorno, kasi may chapter dito guys sa Quezon City, ang Giorno crew. Malay mo, nandun siya, di ba? Makilala tayo. Yun nga guys, balik tayo. May mga katanungan kayo guys sa Giorno. O kaya, mga accessories. Check nyo lang yung channel ko guys, kung saan ko nabili. Andun yung mga link guys sa comment. Kung saan o kaya, kung saan quality na shop. Dito, dyan sa Rizal. O kaya, dayuhin nyo, Sir Pandoy. Quality yun guys. Mura pa. Mura ang tinda. Tapos ano pa ba? And guys, basta check nyo yung ano ko, yung paano magbaklas ng araro. Meron tayong video nyan kung paano. Tapos pagtanggal ng bar end yan, pag nabilog nyo yan, tanong kayo sa akin. Turuan ko kayo kung paano tanggalin. Kasi may mga ano naman yan guys, may mga video naman sa Facebook. Kaso nga lang natatabunan no? Dati, itong Giorno kasi na ito guys. Ano to guys? First batch sa QC. After sa Pangasinan ma-release ng Giorno. Mailapag yan, mailapag yung Giorno dun. Sa QC naman, tayo ang unang-una sa QC. Sabi ng taga Guansun Kaya, yung mga kami parang mga OG sa group yan. Nagpalit na ng mga parts, gano'n. Siyempre, napapanood natin yon. Tapos yung issue niya, yung ingay sa manibela. Pag nagliliko kayo, may lumalangit-ngit. Ayan. Iba, tinatalian pa ng di ba? Eh ngayon, nilalagyan na lang ng grasa, saka inaasog yung bakal, may tinutulak doon. Ng ginagawa ng Pinoy. Na hindi tinuturo ng mga Thailanders. Ewan ko, baka tinitiis nila yung ingay o kaya grasahan lang nila. Pero sa ibang shop guys, may tinutulak pang bakal dun para hindi na sumabit. Kung maubos man yung grasa sa hose, sa ulo guys sa may leeg, di ba maingay yan pag brand nyo yung Giorno nyo. Pag niliko-liko nyo, nagsasabitan yung mga hose. Yun. Ano ba guys? Kung anong magandang brand ng oil na nagagamit natin. Ang number 1 natin, syempre, Shell Long Ride. Pangalawa, Motul. Hindi na ako bumalik sa guys, sa genuine oil. Ano siya guys? Maingay. Yan, maingay siya guys. Para sa akin, hirap na hirap yung makina. Ganon. Maganda siya sa unang lagay. Pero mga 500 kilometer, parang sa Giorno guys sobrang init pa ng makina yon. Sobrang init guys. Gagamitin mo lang sa kanto, tapos mga ilang kilometer lang. Magugulat ka, sobrang init ng ng CVT cover mo. Saka yung compartment. Nung lumipat tayo sa Motul guys, okay yung takbo niya. Ang city riding, yan. Okay na okay yung review okay na okay ang natin doon, experience. Ito gamit ko ngayon, Motul. Okay na okay siya. Ano pa ba? Ano ba mga pwedeng sa mugs yan, sa mga bago, kung gusto mag-mugs. Magandang mugs din, SGR B1, B2, maganda. Sa B1 ata ang problema dun guys, hindi nyo siya malalagyan ng aftermarket na hub and mile.
Meron stainless lang, pero kung branded ang bibili nyo na half and mile, ayan, parang di siya plug and play. Sa SGRB1 sa SGRB2, plug and play yung Rote na half and mile, guys. Kay tropang Street Scoot, namumblema din. Shoutout sa'yo, Street Scoot. Sana makadalaw ako dyan sa Sambales sa inyo, no? Ayan, namumblema siya sa SGRB1 niya. Tinanong niya kasi kay Sir Pandoy kung kasya yung Rote, hindi siya binentahan. Kung ibang shop yun, guys, bebentahan na siya. Sabihin, kasya yan. Sir Pandoy, pag nagtanong kayo, sagutin kayo niyan. Ayun, hindi niya binentahan, hindi nga daw kasi Sabi ko kay Street Scoot, bilhin niya na. Tapos ipamansin shop na lang niya kung may tatabasin. Para matesting niya rin. Tapos gusto niya na magpalit ng half and mile yun, nakakausap ko si Street Scoot sa FB, guys, sa Messenger. Palitan kami ng doon, kung idea, yan, mga idea sa journal, ano. Sabi ko, gumawa na siya ng grupo dyan. Journal Crew, chapter, anong chapter niya na doon? Sambales ba yun? Gawa na siya doon, guys. Sabi ko sa kanya, para mas lumawak pa yung Journal Crew. May isang grupo ng guys puta, di na namin pinapansin. Isang grupo dyan sa kung ano-ano sinasabi. Kayabangan. Pero pag sa tambike naman, tameme. Pagkasama yung crew namin. Tameme naman. Pagdating sa camera, ang tapang. Pinapatamaan pa yung namin, yung grupo. Kami naman, chill ride lang. Di kami nagyayabang. Kung maganda ang pyesa mo, brother, wag mo na kaya, Ganda nga ng motor mo. Ganda nga ng motor mo. Ganda ng journal mo. Yung mukha ka namang burat. Ganda ng journal mo pero mukha kang burat. Payag ka nun. Yan. Pagdating talaga dito, guys, sa part na to, sobrang traffic dito. Buti yung sasakyan, guys, nasa isang linya lang. Yung iba kasi sinasakop nila itong dalawa. Siguro ayaw niya lang sa open kasi mahuhulog sila sa kanal. Pag sinakap nila, hulog yung gulong nila, guys. Ayan. Chill ride lang tayo dito. Mamaya, Calvario na ulit. Bukol na. Ano pa ba guys, ang katanungan? Kalimutan ko Hirap kasi mag-vlog, guys. Di tayo sanay magsalita ng ganito. Yung presyo, guys, panoorin nyo yun kung magkano nagastos natin sa journal natin. Lalim na ito, dito tayo sa gilid. Lalim basag ang makina mo dyan, guys. Dumaan tayo dito sa basa na ito, sa wet road. Pag dyan, guys, bugahan nyo lang para bumaba yung alikabok. Sure yan, guys, may alikabok yan sa mga buhangin sa gas tank. Bugahan nyo lang palagi kada gamit nyo. Guys, din pala natin to. I-test natin kung gaano katagal yung recording na to ng Action 4. Kung gaano siya katagal mag-record. Sa GoPro natin, saglit lang yun pag lalo na pag naka 4K. Ito, guys, naka 4K pa rin tayo. Na-recommend na setting na sa atin ni Sir Shera Moto, yung nag-comment sa vlog natin. Kahit 2K reso, parang 4K na rin daw yon. Wala naman daw pinagbago, kaya mas okay pa yon. Sa atin, try muna natin ng 4K 30 FPS ulit. Kung gaano siya katagal, kanina ang haba ako nagsasalita na yun, guys, sa buong traffic. Tangkin, Angels, wala talaga. Kahanap ako ng Starbucks, guys, kasi meron akong gift check. Napalalunan natin sa raffle, guys. Gift check ng
Starbucks. Kaya gagamitin natin ngayon. Tamang kape tayo. Ano ba ang ano natin? Ang content natin, breakfast ride kasi magbe-breakfast tayo. Ano ba guys? Kahit ano, yan, walang title to guys. Ano lang to, mic check para sa bagong mic natin. Natutuwa kasi tayo guys. Yung mga sinasabi ko lang dati na bibilin natin. Nasa kamay na natin guys at ginagamit. Yun. Kaya kahit pa paano, proud tayo sa sarili natin. Nabibili natin yung mga pangarap natin, no? Ang Starbucks. Ano? Sarado pa. Sarado ang Starbucks sa SM. Ano babe? Saan tayo? And guys, alas 8 pa lang kasi guys. Alas 10 pa bukas ng SM. So, magmamakdo na lang tayo. Makdo na lang ulit. Starbucks sana, libre na yun eh. 500 gift check yun eh. So, ano pa ba ang ikwento natin dyan? Itong grips natin guys. Kung update tayo dito guys. Kung malambot ba siya o masarap sa kamay, matigas. Honest review natin dito sa grip na to. Noon na guys, malambot. Yan, malambot. Pag ano. Pero pagdating sa long ride, hindi naman tayo nag-gloves. Tulad nito, hindi tayo nag-gloves eh. Kasi mas ano yung kapit ko guys pag hindi nag-gloves. Mas comfortable ako sa hawak sa grips. Kaya ayun, puro kalyo. Kaya mas malambot pa rin yung ano guys, yung sa stock. Doon guys, di ako nagkakalyo dun sa stock guys eh. Kung yung kulay brown na stock na genuine, o kaya yung black, basta genuine, malambot guys, masarap sa kamay. Di ako nagkakalyo dun. Dito sa Daytona, legit Daytona guys, nagkakalyo tayo. Ayan o. Ayan. Sa kanan din meron yan. So pumipiga tayo eh. Meron yan guys. Kabila, ano yan? Left and right yan, may kalyo tayo. Kaya, ayun. Napaisip ka na kung bibili ka pa ng Daytona na legit. Pero kung nag-gloves ka naman guys, bakit hindi? Quality naman ng Daytona, made in Japan. So, ano pa ba? Sa lever natin, sa lever, ito guys, lever natin, 7 months na sa akin to, 8 months. Sabihin na natin, 8 months na sa akin ang lever. Kung may ingay pa rin siya guys, may ingay pa rin guys. Ayan, gumagalaw-galaw siyang ganyan. Gumagalaw-ganon, ayan. Ito na pala yung McDo. Ito na yung McDo, babe. Ito na tayo liliko. Tuloy natin mamaya yung kwento natin sa ano, sa grips, sa lever natin. Kain muna tayo guys. Tapos na kami mag-almusal. So ano nga pala ulit yung kanina, yung brake lever. Doon tayo natapos kanina sa brake lever. So yan, balik tayo guys sa brake lever natin. Kung maingay daw ba. Hindi naman siya maingay guys kung hindi nyo gagalawin. Kung hindi nyo aalog-alugin, maingay kayo. So yun nga guys, kung hindi nyo gagalaw-galawin na ganyan, putek, hindi naman siya maingay. Maalog lang. Pag aalugin, maalog. Pag naka-center stand, tapos yung manibela nyo nasa right, nakaliko sa kanan, yun guys, medyo siya, maalog. Pero kung nakadiretso naman, nagko-cold start kayo, nakadiretso, wala naman siyang ingay. So, ano pa ba? Uy, putik me. Kala ko, gulat ako sa truck, nakalabas sa linya. Paliko na kasi tayo dito guys ulit. Yan. Next naman natin, yung quick throttle. Yan. Lagi tayong may update sa quick throttle. Lagi kong sasama sa update natin. Pero isama na natin ngayon. Quick throttle.
Sulit na sulit guys yung quick throttle natin. Onting piga lang talaga guys. Umaabante agad. Compare sa stock pa yung gamit natin. Sobrang alog pa niya. Sa lalim. Nakakangawit sa long ride. Pag yung stock yung gamit nyo, ilulubog nyo ba talaga guys eh. Ito hindi nyo na ilulubog guys. Onting-onti lang talaga. Yung pagkagaling natin kay Sir Pandoy noon, yung kaka-install pa lang na ito sa atin. Puta nakapanibago guys. Tuwan-tuwa talaga ako noon. Iba sa pakiramdam. Responsive siya. Saka hindi nakakangawit pag naka-quick throttle kayo. Baka pag may nagtanong pwede ba sa stock yan, pwede sa stock yan guys. Sa mga hindi nakapanood sa bike check natin, magkano to? Kuha ko dito kay Sir Pandoy guys, 3K. Yan. Tapos, singit ko nga pala guys yung battery ng DJI natin. Nag-charge tayo ulit nag-charge tayo dyan sa power bank ko. May natira siyang 40% guys. Di na masama guys kasi naka 4K tapos ang haba ng salita natin. Halos isang biyahe. So, ano pa ba ang iano natin guys? Etong Sanpa passing switch natin guys. Gamit na gamit natin. Pag nagka-cold start tayo sa umaga, pre, naka-off na siya guys eh. Hindi siya magastos. Di ba magastos ba? Mas tatagal pa yung lifespan ng headlight nyo. Stock headlight nyo guys. Dahil naka-off nyo yung ilaw eh. So pag umaga na guys, ganito yan, naka-off yung headlight natin. DRL lang yung naka-open dito guys. Pag DRL lang naka-open guys, malakas yung passing niya kasi sabay yung low saka yung high beam niya sa pag-passing nyo. Pero pag naka-open yung low beam niya, pag pinasing nyo guys, mahina. Ito malakas. So, ano pa ba ang natin? Sa natin guys, sa rear shock. Ang rear shock natin, kamusta na ba ang play? Kung smooth pa rin ba? 1 month na to sa akin guys. Ang pagkakaalam ko, 1 month na Kailan ko ba binili to? Kailan ba ako nagpalit? Sabihin na natin 2 months na, ganun. Magto 2 months. Okay pa rin guys ang play. Ito may angkas ako guys Hindi ko binago yung setting guys eh. Kasi di ba sa AB mo to, pinatune ko to. Ang bayad ata 300 tayo sa rear shock. Di ko sure guys, balikan nyo na lang yung video natin. Parang hindi naman ginalaw. Magulat ako. Ba't nasa number 8 pa rin yung yung knob? Ano ba tawag doon? Compression ba yun? Number 8 pa rin. Nakalimutan i-tune. Lately ko lang nalaman, magto 2 weeks na, ganon. Di na ako bumalik kasi Manila pa yun guys eh. Minsan lang naman tayo nauwi doon. Kaya mo na. Pero maganda pa rin yung play niya guys kahit di nyo galawin. Ipagkabili nyo, huwag nyo nang galawin guys. Ito, may back ride ako ulit. So, ang weight ko 70. Back ride ko nasa 40. Nasa 110. Ang weight natin sa motor ngayon. May karga pa yung compartment natin. Mga 5 kilo yung karga natin sa compartment. Tapos sa footboard natin, sabihin na natin na 2 kilo. Walang problema guys. Smooth na smooth pagdating sa lubak. Yan guys, front suspension naman natin na pinatune. Semi-lowered. Pag may back ride, yan sabihin na natin 110 kilo. Okay na okay siya guys. Pag yung mga lubak lang na biglaan. Pero pag yung daan na bukol-bukol, yung mahaba, sabihin na natin nasa 1 kilometer yung haba ng lubak. Bukol-bukol na kalsada. Ramdam mo yung tagtag guys. Matagtag siya pag ganun. Pero yung biglaang lubak lang, yung nagulat ka lang, ay may lubak. Wala lang guys, smooth na smooth siya. So, yun lang ang masasabi ko sa tune na to. Then ano pa ba ang natin i-update?
Yung nga pala guys, yung sa ratchanat natin, sa front axle natin. May mga nag-aalangan kasing tropa na natatakot gumamit ng front axle natin, yung stainless na ratchanat. Ratchanat ba yun guys? Ratchanat, sabi na, ratchanat na CNC bolts. Yun nga 700 ata ang kuha ko doon. Sa mga tropa na nag-aalangan, baka daw maputol o kaya mabengkong. Para sa akin guys, okay naman siya. Saka ito rin ang gamit doon sa Thailand. Kasi malinis siya tingnan, tapos matibay. Ang ratchanat, ano na yun marami ng tiwala na yun guys Tiwala na yung mga Thailander doon sa brand na yan. Pati tayo. Nabiyahe na natin to ng Nueva Ecija guys. Itong front axle, wala naman naging problema. Yun lang ang masasabi ko sa front axle natin. Matibay siya guys. Huwag kayong matakot. Yung iba kasing stainless, bumabaloktot Ewan ko kung anong brand yun, yung bumabaloktot na yun. So ano pa ba ang next natin ditong bibigyan ng feedback sa flat seat yan guys. Nasabi ko na rin to sa mga vlog natin na luma. Nakaraang vlog natin, nag-start pa lang tayo. Sa flat seat naman, pag bagong bili yung flat seat nyo guys, lumalaban siya. Lumalaban, ibig sabihin pag sasara nyo guys, sobrang tigas. Parang mag-aalangan kayong isara, baka masira yung yung pinaka plastic nya. Pero sa awa naman ng Diyos, matibay yung Grapetec na to. Makunat. Ayun, hanggat na nasanay na lang guys, nasa bukas, lumambot na siya. Hindi na siya lumalaban, lumapat na siya. Saka wala din siya guys na na rubber strip para sa tubig. Kunyari kayo, moto wash. Pag binugahan nyo yung gilid ng upuan, di ba sa stock hindi pumapasok kasi may rubber. Itong sa Grapetec, pumapasok. Kaya namamasa yung gamit nyo. Saka siya, may play siya guys. Yan, pag nakasakay akong ganyan, gumaganon-ganon siya, umaasog. Yun ang ang issue ng Grapetec na to. Sa kapit naman sa puwet, okay naman guys. Pag nakamaong ka, pero pag yung naka-short ka na malambot, ba yung mga short na malambot, yung mga pang running shorts, madula siya guys sa ganon. Pero yung tela niya quality, liha type, makapit. So yun lang ang masasabi ko sa Grapetec na flat seat. Hindi mo rin guys, budget meal lang din to. Mura lang ngayon guys Tingnan nyo yung sa Shopee. Nasa 1.4 o 1.6 na lang sa Shopee. Ito kasi binili ko dito 2K. Kaya taga Caloocan yung shop na yun 2K. Sa Shopee 1.8 dati. Ngayon mura, nagulat ako. Dahil siguro may version 2 na guys. May version 2 na ang Grapetec. Mas maganda na yung pagkaka-stitch nya. Saka yung pagkakatabas ng flat seat. Saka baka siguro kaya siguro bumaba yung presyo niya dahil doon. So ano pa ba guys? Ang natin, bibigyan ng honest feedback. Yung nasabi ko kanina yung sa hub and mile yan. Hub and mile na Rote, hindi siya plug and play sa SGR guys. Kung bibili kayo ng kung naka SGR V1 kayo o Remaster V1 kayo, hindi siya plug and play. Ayon kay Doc Pandoy. So ano pa ba guys? Ano pa ba natin? Wala na Yun lang ang piyesa natin Yun din pala guys, naglabas ng statement yung Pirelli. Wala silang yellow markings na tinitinda. Kasi may nagpo-post sa Facebook, nasa 11K ata yun. Galing factory daw yun, kaya may yellow markings.
lumabas na rin yung binasag na ng Pirelli. Ano na yon, ang issue na yon. Wala talaga silang nire-release na gano'n. Kinukulayan lang siya. Sa Thailand guys, may gano'n, may yellow markings. Alam mo na may mga Thailander guys, pagdating sa modified, magagaling yan. So ano pa ba ang update natin? Sa swing arm, sa swing arm guys, bumalik tayo sa machine shop doon, pinalinis natin. Di ba gin-grinder siya? Ito yung video na yan guys. Pinalinis natin yung swing arm natin, yung pagkakatabas. Ayan ang ginawa ni tatay, sinaalang sa machine. Para okay pa rin. Pag nasira to guys, may nagtatanong kasi guys, baka daw humihina yung swing arm natin dahil sa tabas. Pag nabali ito guys, di naman kakalas yung di naman kakalas agad yung tambucho, kaya yung gulong nakaano pa rin siya, nakapasok pa rin So pag nasira, bili tayong bago. kaya TWPO kay Boss Chip, yun, mura dun So ayun guys, hanggang dito na lang tayo. Akala na tayo dito sa Beliza. Huwag kakalimutan guys, mag-like, comment, and subscribe sa channel natin para may pambili tayo ng tornilyo. Yun lang.